Kabanata 4731. Mabilis lang ang mga pagkakataon. Para kay Sumor, ito lang ang kanyang pagkakataon. Kung pipiliin niyang maniwala sa taong ito, malamang na mahuhulog siya sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit kung hindi siya maniniwala, malamang na wala siyang anumang paraan upang lumaban. Malaki ang posibilidad na si Luo Yi ay mapapawi pa rin ang kanyang kapangyarihan. Kahit na hindi niya magawang patayin ang kanyang sarili, hindi ito magtatagal. Kapag nasira na niya ang selyo, ang ending ay ganoon pa rin. Kaya naman, nagpupumiglas pa rin si Sumor sa kanyang puso. Bagamat libu-libong taon na siyang patay, ginamit ng kanyang ama ang kanyang death energy para muling hubugin ang kanyang katawan upang matiyak na maaari pa rin itong umiral sa mundo pagkatapos ng daan-daang milyong taon. So Suang Mor ay hindi lamang isang pangungusap na The Walking Dead, ngunit ngayon ay umiiral na siya sa ibang paraan. Hindi bababasa, ang kanyang mental na kapangyarihan at ang kanyang mga iniisip ay umiiral pa rin. Wala siyang pagpipilian, bagamat hindi siya lubos na nagtitiwala kay Jiang Chen, dahil si Jiang Chen ay masyadong mahina, napakahina na hindi niya ito mapapansin. Paano siya matutulungan ng taong iyon na harapin ang sinaunang masamang dragon? Hindi ba biro ito? Isang last-ditch fight. Ang mandirigma ang bayani. Dahil wala ng pagpipilian, patayin na natin ito at mabuhay. Ikaw hamak na reptilya, ikaw lang ang makakapagsil sa akin. Hahaha. Ito ang pinaka-nakakatawang narinig ko sa aking mga ians. Alam mo na noon ay kaya kong pumatay ng daan-daang nilalang naka-level ng nebula sa isang sampal. Basura. Kahit na parang reptilya, hindi ka maaaring maging kaaway ko. Kapag sinira ko ang selyo, mahuhulog sa malalim na desperasyon si Chen Chenxing. Si Luo Yi ay lubos na kumpiyansa, habang nakataas ang kanyang ulo, hindi niya sineseryoso ang mga salita ni Jiang Chen, dahil ang taong ito walang kapital para yumuko siya. Isa lang siyang hamak, parang langgam. How dare he challenge himself? Wishful thinking. Laking gulat ni Jiang Chen. Siya ay kasing lakas ng masamang dragon na si Luo Yi. Kahit na ang isang nebula level na powerhouse ay hindi makatakas sa kasawian sa kanyang mga kamay. Tila siya ay dapat na isang napakalakas na pag-iral, hindi bababa sa kasalukuyang Jiang Chen, lampas sa imahinasyon. Ngunit para sa kapakanan ng core ng bituin at para sa kanyang sariling kaligtasan, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman na hindi ito gagana? Bahagyang ngumiti si Jiang Chen. Naghahanap ng kamatayan. Dumagundong. Isang dagandong ng dragon ang yumanig sa buong katawan ni Jiang Chen. Kung hindi dahil sa kanyang tunay na katawan ng dragon, mamamatay na siya sa takot sa dagandong ng dragon na ito, ang ganitong uri ng hininga ay ganap na pinakamataas. Ako ang kalaban mo. Sumugod si Sumor patungo kay Luo Yi anuman ang lahat. Sa pagbabalik tanaw, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Si Jiang Chen ang kanyang huling pag-asa, ang dapat niyang ipagkatiwala sa kanya. Umaasa ako na makapagdala siya ng mga himala sa kanyang sarili at sa buong Chen Chenxing. Kung hindi ka pa kumikilos, gaano katagal? Malakas na sigaw ni Sumor, pagkatapos ay hinamon ang masamang dragon na si Luo Yi at umalis. Huminga ng malalim si Jiang Chen. Oras na para ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Nakasalalay sa ngayon kung kaya niyang hubugin ang Porma Sion at bawiin ang mga pagkukulang. Naabot na ni Jiang Chen ang tugatog ng mga kasanayan sa pagbuo, ngunit pagkatapos ng lahat, ang Nine Dragons Demon Silang Formation na ito ay itinayo ng malalakas na kapangyarihan daan-daang milyong taon na ang nakalilipas, at nakulong pa nito ang pinakamataas na powerhouse na maaaring sirain ang langit at ang lupa. Tuldok. Ang napakatagal na taon ng pagpupursage ay nagpakita na ito ay pambihira. Dapat mong italaga ang iyong sarili dito ng buong puso upang makita kung ikaw ay magtagumpay sa huli. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa pagitan ni Sumor at Luo Yi. Hindi ito nang ahas na pabayaan ni Jiang Chen, dahil ipinaglalaban ni Sumor ang sarili niyang buhay para bumili ng oras para kay Jiang Chen, kaya kailangang pag-aralan itong mabuti ni Jiang Chen. Anuman ang nangyari sa ang Magic Circle, kailangan kong ayusin ito. Ginamit ni Jiang Chen ang Wuxi Formation at nagsimulang maghinuha nito ng tuloy-tuloy.
May daan-daang libong wuxi formations, na umunlad sa libu-libong pagbabago. Ito ay medyo nakakatakot. Sa sandaling nakatagpo ni Jiang Chen ang isang bagay na hindi niya maintindihan o hindi pa nakikita. Dati, kailangang mahihinuha ang pormasayon gamit ang walang simulang pormasayon. Sa oras na ito, maganda kung nandito si Dawang. Siguradong mas madali kung magsanib puwersa silang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ngayon ni Dawang, ngunit ngayong nag-iisa na ako, kailangan kong maging mas maingat. Nagsimulang mahinuha ang wuxi formation. Buong puso itong pinagtuunan ni Jiang Chen at hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Dapat sabihin na pagkatapos na lubos na maunawaan ni Jiang Chen ang Nine Dragons Demon Silang Formation, kailangan niyang humanga na ang makapangyarihang tao noong panahong iyon, ang ama ni Sumo, si Chimo, ay talagang ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo, upang hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang pormasayon ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa hindi mabilang na mga base ng pagbuo at mga mata ng pormasayon, at bawat isa ay may mahalagang misteryo dito. Pinalatan ni Jiang Chen ang mga kakon na patong-patong bago niya malinaw na makita ang mga partikular na sekreto ng Nine Dragons Demon Silang Array. Ang makita pa lang ang Nine Dragons Demon Silang Array ay napakahirap na, lalo pa ang pagsisimula dito at pagmaster muli sa array. Hindi ito maiintindihan ng mga taong hindi pa nakaranas nito, kaya naman hindi naniniwala si Sumor kay Jiang Chen. Ngunit ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, hindi na niya maiwasang hindi maniwala, dahil si Jiang Chen na ang kanyang huling pag-asa. Mabuti nang matrap si Luo Yi, ngunit kung siya ay nakulong, pareho silang mamamatay. Ang isip ni Jiang Chen ay lalong nasa sabik. Kung ito ay magpapatuloy, ito ay magiging isang hamon para sa kanya, ngunit ang hamon na ito ay talagang napakahirap. Nang makita ang labanan sa pagitan ng Sumor at Luo Yi na nagiging mas walang kabuluhan, sinubukan ni Sumor ang kanyang makakaya. How dare you try your best to do the same thing, let's see how you seal it to me. Galit na sabi ni Luo Yi, pinaikot-ikot ang katawan ng dragon, na humihingal kay Sumor. Sa oras na ito, mahigit kalahating oras na pumasa, Jiang Chen sa wakas, nalaman niya ang mga pangunahing kaalaman ng Nine Dragons Demon Silang Array. Masasabing patuloy itong nagbabago. Kinailangan ni Jiang Chen na makipagsapalaran. Bagamat hindi niya alam ang sarili niyang lakas at kung kaya niya kontrolin ang Nine Dragons Demon Silang Array, nawala na niya ito sa oras na ito, retreat. Hintayin mo pa. Sumulyap si Jiang Chen kay Sumor, nagsisimula pa lang ang kanyang daan patungo sa paggaling. Ang Nine Dragons Demon Silang Formation ay masyadong malaki at masyadong komplikado. Kung ito ay papalitan ng isang ordinaryong formation, si Jiang Chen ay hindi na mabalisa. Sa pagkakataong ito, hindi na niya matitiis ang kahit katiting na sloppiness, matalo. Ang puso ni Jiang Chen ay tahimik, at buong puso niyang inilaan ang kanyang sarili sa pag-aayos ng pormasayon. Hindi siya makatutulong. Para sa mga walang katulad na eksperto tulad ni Sumor at Luo Yi, maaari lamang siyang gamitin bilang kumpay ng kanyan, kaya kailangan niyang manatili sa kanyang sarili at ayusin ang pormasayon, bar. Pagkatapos ng lahat, sa pamamagitan lamang ng muling pagsasara sa masamang dragon na si Luo Yi, iligtas natin ang Chen-Chenxing at tubig at apoy ng minsan at para sa lahat, iligtas ang ating sarili, at makuha ang core ng bituin. Napakasimple ng ideya ni Jiang Chen. Kailangan lang niyang i-seal si Luo Yi, at ang iba ay magiging madali. Gayunpaman, ito ay mas mahirap. Kapag nakumpleto na ang selyo, maaari niyang makuha ang gusto niya. Para kay Fenger, si Jiang Chen ay lubos na determinado sa kanyang puso, tiyak na magtatagumpay siya. Lumipas ang oras, at mas naging komportable si Jiang Chen sa pagkontrol sa formation. Bagamat ang Nine Dragons Demon Silang Formation ay naglalaman ng maraming pamamaraan at inscription na hindi niya alam noong sinaunang panahon, ang wuxi formation ay perpekto. Pagkatapos malutas ang puntong ito, ang mga pagbabago ng daan-daang libong pormasayon ay hindi lamang para sa wala. Si Jiang Chen ay nakatuon sa wala. Sa ilalim ng kanyang tuloy-tuloy na pag-aayos, ang Nine Dragons Demon Silang Array ay nagsimulang sumailalim sa mga pagbabago sa husay. Walang sino man ang nakakaalam nito ng higit pa kaysa kay Luo Yi.
Maaari niya talagang baguhin ang Nine Dragons Demon Silang Array. Lumubog ang puso ni Luo Yi, at nagalit siya habang malamig na tumingin kay Jiang Chen. Ikaw langgam, hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Hindi ka karapat-dapat na subukang isil ako. Muling paglusob ni Luo Yi. Natama ng husto si Sumor at napaatras. Lubhang mapatla ang mukha niya. Naramdaman niya na naroon si Luo Yi, bakas ng gulat sa kanyang mga mata, na nangangahulugan na ang pagkukumpuni ni Jiang Chen sa formation ay dapat maging epektibo. Kung hindi, si Luo Yi ay isang walang katulad na dalubhasa sa Nine Heavens, paano siya matatakot? Ang kinatatakutan niya ay hindi si Jiang Chen, kundi ang Nine Dragons Demon Silang Formation. Ang kawalang hanggan at kawalang hanggan ay pinigilan dito. Kinailangan ni Luo Yi ng libu-libong taon upang mapunit ang isang sulok ng Nine Dragons Demon Silang Array, at unti-unting nabasag ang kaunting fangyin bago niya maiwan ang demonyong nag-aayos ng mabuti. Sa loob lamang ng ilang dekada, magagawa na niya para mapunit ito ng lubusan. Naitatag ang Nine Dragons Demon Silang Formation. Noon, sino pa sa mundo ang magiging kalaban niya? Sa ilalim ng lupa, nababalot ng alikabok sa loob ng daan-daang milyong taon, ito ay masyadong malungkot at masyadong malamig para kay Luo Yi. Ayaw niyang patuloy na masupol dito, gusto niyang maging kanyang sariling Panginoon. Pabilis ng pabilis ang takbo ni Jiang Chen, at higit pa, naramdaman ni Luo Yi na ang panganib ay papalapit ng hakbang-hakbang. Ang Nine Dragons Demon Silang Array ay itinayo ni Chi Mo, ang pinakamalakas na tao sa Tianchen Star noong sinaunang panahon. Langgam lang talaga actually na ayos na ba? Hindi naniwala si Luo Yi, ngunit habang lumalakas ang seal ng Nine Dragons Demon Silang Array, alam niyang kailangan niyang lumaban ng mabilis at patayin ang 2 taong ito. Ang isa ay anak ni Kimo, ang tagapag-alaga na pinakaayaw niya, at ang isa ay isang langgam na hindi alam ang pangalan. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Huwag mo na akong isipin na itatatak ako. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, ipapadala kita upang makita ang iyong ama. Umungol si Luo Yi, patuloy na nagbubuga ng kapangyarihang nakakabasag ng lupa. Sa kanyang mga mata, kumislap ang ilaw ng kuryente at binaril si Sumao. Mabangis ang mukha ni Sumao. Kahit anong mangyari, hinding-hindi siya outrest, dahil ngayon ay nakakita na siya ng kislap ng pag-asa. Maaari mong itapon ang sarili mong buhay, ngunit kailangang mabuklod muli si Luo Yi. Gaano katagal? Galit na tanong ni Sumor. Sapat na ang kalahating oras. Mataimtim na sabi ni Jiang Chen. Okay, kahit madurog na ako, ipagtatanggol ko ang huling laban na ito. Matigas na sabi ni Sumor. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Luo Yi, ngunit para sa kapakanan ng mundo at sa ambisyon ng kanyang ama, kailangan niyang lumaban, hanggang sa huling sandali. Nakatingin kay Sumor na patuloy na itinataboy ni Luo Yi ngunit hindi kumikibo. Biglang lamambat ang puso ni Jiang Chen. Ang babaeng ito ay hindi simple. Ang kanyang pag-iral ay tila pigilan si Luo Yi. Siya upang mabuhay, si Luo Yi ay dapat na siliuhan hanggang kamatayan. Ito ang kanyang misyon at paniniwala. Sa kasong ito, tiyak na hindi kita pababayaan. Si Jiang Chen ay patuloy na bumilis, at ang Nine Dragons Demon Silang Array ay naayos ng paunti-unti. Mula sa paunang sukat ng isang gilingang bato, ito ay naging kasing laki ng mukha ng tao, at ang mga puwang ay pinipiga pa rin. Medyo nababalisa si Luo Yi. Nang siya ay naniningil, ang mga sugat ni Sumor ay naging mas malala. Ang kanyang braso ay nabali, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga pasa. Ang kanyang momentum ay inihambing sa isang pagkakataon. Minsan nang mahina, ngunit nagpatuloy siya. Hinding-hindi maitatanggi ni Jiang Chen ang lakas ni Sumor. Ang kailangan lang niyang gawin ay gawin ang kanyang bahagi. Kahit na hindi niya matalo si Luo Yi, hindi siya susuko. Nalungkot si Jiang Chen para kay Sumor. Nagtrabaho silang dalawa. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang tiwala ni Sumor. Ito ay isang walang pag-aalinlangan na pagtitiwala, dahil wala siyang ibang pagpipilian kundi isil si Luo Yi, nagsikap pa rin siya para sa ito. Boom! 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 Ang mga sugat ni Sumol ay malapit nang mawala. Ang yin-chi sa kanyang katawan ay lubhang nagkalat.
Sa sandaling ang lahat ng yin chi ay ganap na nawala ay ang araw na si Sumol ay namatay. Huwag mo na akong isipin, mamamatay kayong lahat. Nilamon ng mabangis na ulo ng dragon ni Luo Yi ang langit at lupa. Nakaramdam din si Jiang Chen ng palpitation sa kanyang puso, ngunit hindi niya napigilan. Nang huminto siya, ang kanyang magiging walang kabuluhan ang tagumpay. Ako ang kalaban mo. Tinamaan ni Sumor si Luo Yi na parang pana mula sa string. Sa oras na ito, gusto niyang ibigay kay Jiang Chen ang huling kaligtasan. Malapit na, malapit na. Hindi umiwas ng tingin si Jiang Chen, ang puso pa rin, ang Nine Dragons Demon Silang Array ay sa wakas ay naayos na. Ngunit sa sandaling ito, hinarap ni Sumor ang nakagugulat na suntok ni Luo Yi, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, dahil sinubukan niya ang kanyang makakaya, at kung siya ay magtagumpay o hindi ay hindi na mahalaga sa kanya. Huwag. Hindi alam ni Jiang Chen kung bakit. Sa pagkakataong iyon, naawa siya kay Sumor at nakonsensya. Hindi dapat namatay ng ganito ang isang babaeng nanindigan sa kanyang pananampalataya sa loob ng daan-daang milyong taon. Humigpit ang mga mag-aaral ni Jiang Chen. Nahaharap sa nakagugulat na suntok ni Luo Yi, isinakripisyo ni Jiang Chen ang kanyang sarili palabas ng Futu Prison Palace at direktang itinapon si Sumor sa Futu Prison Palace. Kasabay nito, ang nakakagulat na suntok ni Luo Yi ay tumama sa Buddha Palace. Naramdaman ni Jiang Chen ang paghiwan ng ulo at ang lakas ng kanyang pag-iisip ay halos masira, ngunit nailigtas pa rin niya si Sumor. Damn it! Tila hindi napagtanto ni Luo Yi na si Jiang Chen ay magkakaroon ng napakagandang kayamanan, na may pagkabigla at ayaw sa kanyang mga mata. Nine Dragons Demon Silang Array, buksan mo sa akin. Sa isang iglap, ang kakilakilabot na kapangyarihan ay nagtipon tulad ng isang surge at direktang pinaikot ang buong demonyong nagpino ng mabuti. Ang aura ay umagos palabas sa katawan ni Jiang Chen at patuloy na pinipigilan ang ulo ni Luo Yi. Hindi. Huwag. Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Luo Yi sa buong palasyo, na yumanig sa lupa. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi kailanman naniwala si Luo Yi na ang isang langgam ay maaaring aktwal na muling hubugin ng Nine Dragons Demon Silang Array at muling itatatak ang kanyang sarili. Mukha itong pantasya, ngunit talagang ginawa ito ni Jiang Chen. Isang langgam na may pang-anim na antas lamang ng antas ng bituin ang talagang tinatakan ang kanyang sarili. Ito ay katawa-tawa lamang. Si Luo Yi ang nangingibabaw sa mundo at walang kapantay, ngunit ngayon, gumawa siya ng kasal magbihis para sa ibang tao at hayaan ang isang hindi kilalang lalaki na paglaruan ito. Umuungol si Luo Yi, ngunit ang resulta ay isang bagay na hindi niya maisip. Ang nakakatakot na pressure na lumabas mula sa Nine Dragons Demon Silang Array ay agad na nagtulak kay Luo Yi sa ilalim ng mahusay na pagpino ng demonyo. Si Luo Yi, na orihinal na sobrang mayabang, ay naging stepping stone na para sa iba. Siya ay napakamayabang, ngunit ang wakas ay hindi maisip. Hindi kita pakakawalan. Tiyak na hinding-hindi kita bibitawan. Unti-unting lumiit ang umaatungal na boses ni Luo Yi at tuluyang nawala ng walang bakas. Muling naging kalmado ang lahat sa paligid. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Jiang Chen ay mukhang napakapangit, pawis na pawis, at napaupo siya sa lupa, humihingal ng walang tigil. Sa oras na ito, si Sumor ay nanghihina na, at tumingin kay Jiang Chen na may bakas ng ginhawa sa kanyang mga mata. Salamat, salamat. Napakalambot ng boses ni Sumor, hindi na gaya ng dati. Sa huling sandali, iniligtas siya ni Jiang Chen, at iniligtas din ang buong Changcheng. Hindi bale, gusto ko lang iligtas ang sarili ko. Kung ang masamang dragon na ito ay sumugod, baka hindi ko alam kung paano ako namatay. Sabi ni Jiang Chen, masyado kang matalino. Ngumiti si Sumor. Puno ng pagod at kalungkutan ang kanyang maselang mukha. Gayunpaman, sa wakas ay natupad niya ang mga utos ng kanyang ama. Ang masamang dragon ay nabuklod muli ng walang anumang pagkakataon. Lahat ay salamat kay Jiang Chen, kahit siya ay hindi inaasahan na ang taong ito maaari talagang ayusin ang walang katulad na porma sayon ng kanyang ama. Tila lahat ay kalooban ng Diyos. Marahil ang taong ito ay ginabayan ng kanyang ama. Salamat sa papuri. Ang iyong katawan, dapat ay maayos. Tanong ni Jiang Chen na nakakunot ang noo.
Di bale, hindi naman magtatagal bago ako makarecover. Kahit hindi ako makarecover, hindi naman big deal. Anyway, I've always been a living dead. No one should care whether I am dead or alive. Natawa si Sumor sa kanyang sarili. Gusto mo bang mabuhay? Tanong ni Jiang Chen. Ibig mong sabihin, may pag-asa pa akong mabuhay. Nabawi ni Sumor ang kanyang lakas at biglang tumingin kay Jiang Chen. Maliban na lamang kung ang isang walang katulad na malakas na tao tulad ng aking ama ay nakatayo sa tuktok ng walang hanggang mundo, walang paraan na makakatulong sa akin ang sinuman na buuin muli ang aking ginintoang katawan. Na ang enerhiya ng kamatayan sa iyong katawan ay masyadong mabigat at hindi mo makita ang liwanag ng araw. Kapag nakita mo ang liwanag ng araw, malamang na mawawala ka sa abo. Sabi ni Jiang Chen, kailangan kong sabihin na si Sumor ay talagang napakahusay na tao, kahit na sa simula ay matagal nang hindi umiral ang Chen Chenxing, ngunit naaalala pa rin niya ang mga salita ng kanyang ama at pinipigilan si Luoyi upang protektahan ang kawalang sala na mayroon siya noon. Kung talagang namatay si Sumor, masyadong hindi patas para sa kanya. Sa buhay na ito, inialay niya ang sarili sa buong Tianchen Star. Ang mga tao sa itaas ng Tianchen Star ay dapat magpasalamat sa kanya kung mabubuhay sila. Kung wala siya, imposible ito matagal nang nawasak ang magandang planetang ito. Sa makatuwid, walang nakakaalam na sa ilalim ng sinkhole, mayroon pa ring malalakas na lalaki na nabuhay daan-daang milyong taon na ang nakalilipas, na humahawak para sa kanila. Walang tahimik na oras, sadyang may nagdadala ng pasanin para sa iyo. Oo, ang aking kasalukuyang katawan ay nananatiling walang kamatayan sa daan-daang milyong taon dahil ito ay nasa isang lugar na sobrang yin, nang hindi nakikita ang liwanag ng araw, at sa pagpapala ng aking ama. Gayunpaman, ang aking kaluluwa ay naglaho pa rin, and I still exist. Oo, consciousness lang. Kapag nasira ang consciousness ko, natatakot akong mawala talaga ako sa pagitan ng langit at lupa. Sabi ni Sumor. Maaari kong subukan ito. Mayroon akong isang gintong puno ng osmundas na maaaring magpainit at magpalusog sa kaluluwa. Ilipat ang iyong katawan sa ilalim ng gintong puno ng osmundas. Sa paglipas ng panahon, maaari mong muling hubugin ang iyong kaluluwa. Hindi ito kilala. Bagamat ito hula lang, walang nakakaalam kung hindi ka sigurado, imposible. Hanggat may kislap ng pag-asa, hindi ka dapat sumuko. Ang ngiti ni Jiang Chen ay bahagyang ikinagulat ni Sumor. Hanggat may pagkakataong mabuhay, hindi dapat sumuko. Ang ngiti ni Jiang Chen ay nahawa sa kanya. Noon, siya ay itinuturing na isa sa mga pinuno ng Tianchen Star. Bukod sa kanyang ama, kakaunti ang maaaring talunin siya. Sa kasamaang palad, sa harap ng panahon, lahat ay hindi gaanong mahalaga at hindi may larawan, Golden Osmundas. Mayroon ka talaga. Mayroon bang gintong laurel tree? Panipi. Huminga ng malamig na hangin si Sumor, puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Kahit noong sinaunang panahon, ang gininto ang puno ng osmundas ay isang lubhang nakakatakot na kayamanan. Tanging ang mga taong may katayuan ng isang emperador ang nararapat na magkaroon nito. Paano mo pagmamayari ang gintong puno ng osmundas? Tela ng lana. Panipi. Hindi pa rin naniniwala si Sumor. Nais ng kanyang ama na makahanap ng kayamanan na tulad ni Jin Guishu noon, ngunit walang epekto. Natural iyon. Sabi ni Jiang Chen. Panipi. It's incredible. I really doubt who you are. Hindi kaya siya ay isang reincarnated na kapangyarihan mula sa nakaraang panahon. Panipi. Tumingin si Sumor kay Jiang Chen na may pagdududa, ngunit si Jiang Chen ay napakatapat at nagkibit balikat. Si Sumor ay walang mahanap na anumang mga palatandaan. Sa katunayan, si Sumor lamang ang labis na nag-iisip. Hindi, tama iyon, gusto ko para bumaba sa Demon Refining Well at tingnan. Panipi. Naghahanap ka ng kamatayan. Bagamat ang Demon Refining Well ay nasil muli ng Nine Dragons Demon Sealing Array, mayroong hindi mabilang na natitirang mga kaluluwa ng mga demonyong hayop sa loob nito. Kapag nakatagpo ka ng isang malakas na natitirang kaluluwa, sa iyong kasalukuyang lakas, ito ay tansya na hanggat ikaw ay nabubura, kahit ako ito, napakahirap na panatilihin kang ligtas. Kailangan mong maunawaan na sa demonyong ito na mahusay na nagdadalisay,
hindi lang ikaw, si Luo Yi, ang tinatakan mo, kundi pati na rin ang maraming demonyong hayop. Panipi. Malamig na sabi ni Sumor. Gayunpaman, daan-daang milyong taon na ang lumipas, at maging si Luo Yi ay naipit na sa antas ng nebula. Tinatayang matagal nang namatay ang mga hindi karapat-dapat na halimaw na iyon, ngunit ang balon ng pagpino ng demonyo ay hindi pa rin isang mga ideya. Kailangan kong pumunta dahil may gusto ako doon. Panipi. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Panipi. Ano yun? Panipi. Tanong ni Sumor. Stellar Core. Panipi. Ano? Gusto mo talaga ang core ng bituin? Alam mo ba kung gaano ito kalakas? Hindi ka na makakalapit. Kapag nasugatan sa pagsabog ng enerhiya ng core ng bituin, kahit isang nebula level na powerhouse ay hindi makaligtas. Gusto mo bang isang biro ang humingi ng core ng isang bituin? Umiling si Sumor at Ninishan. Si Jiang Chen ay nanatiling hindi natinag. Sa paggalaw ng kanyang palad, ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga bituin ay bumalot sa kanyang katawan. Ang asul na halo ay patuloy na umiikot. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay kasing lakas ng bahaghari. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Sumor si Jiang Chen ng may dilat na mga mata. Kakaiba talaga. Wala pa akong narinig na isang taong kayang pagsamahin ang kapangyarihan ng mga bituin sa isa. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang Luo Yi na iyon ay napigilan sa demon refining sa daan-daang milyong taon. Sa ilalim ng balon, iyon ay kung bakit may bakas ng star power sa kanyang katawan, ngunit hindi niya talaga ito maisasama para sa sarili niyang gamit. Umiling si Sumor, hindi masabi ang gulat at gulat sa kanyang mga mata. Mukhang napakalakas mo, ngunit ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi pa nakikita. Kung ang iyong kapangyarihan ng mga bituin ay madadala pa sulong, ikaw ay magiging isang bayani ng isang henerasyon. Ang kapangyarihan ng mga bituin ay ang enerhiya sa core ng mga bituin. Kapag nawala na ang stellar core ng isang bituin, ito ay magiging patay na bituin. Kapag naubos na ang lahat ng enerhiya, wala nang matitira pang mapagkukunan. Ito ay labag sa langit at nagsasanay sa paglilinang. Kahit na si Sumor ay napakanagulat siya, ngunit siya was well informed after all. Malamang na siya ay isang malakas na tao sa nakaraang panahon, at ang kanyang lakas ay nakatayo pa rin sa tugatog ng walang hanggang mundo. Kahit papaano ang kanyang ama ay minsan ay isang walang katulad na malakas na tao sa mundo. Sana, napakahirap hanapin ang core ng isang bituin. Kahit na mayroong daan-daang libong star realms, maaaring hindi ko mahanap ang isa. Pero kapag nahanap ko na ang core ng isang bituin, ang bilis ng cultivation ko, increased by leaps and bounds. Si Jiang Chen ay hindi nag-aalala sa sarili niya. Tuldok. Ang mga sikretong alam ni Sumor ay higit pa sa may isip niya. Kung siya ay nagkunwaring nasa harap niya, siya ay nagpapakitang gilas. Mas mabuting alam ang lahat at pag-usapan ito. Nagpapasalamat si Sumor sa kanya at walang masamang intensyon. Bukod dito, kung matutulungan niya itong itayo muli ang kanyang ginintoang katawan at ibalik ang kanyang kaluluwa sa orihinal nitong lugar, ito ay isang pagpapala. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kung pipilitin mong gawin ito, pagkatapos ay pumunta at tumingin sa ilalim ng pagpipino ng demonyong mabuti. Sana ay maprotektahan mo ang iyong sarili. Ang aking lakas ay nabawasan na sa 10%, at hindi na kita matutulungan ngayon. Panipi. Napangiti si Sumor. Ngunit ikaw ay isang encyclopedia. Kung mayroon akong anumang mga katanungan, maaari akong magtanong sa iyo. Sa ngayon, ang demon refining well na ito ay hindi dapat makawala sa iyong pagkakahawak. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Tuldok. Tama ka, ngunit kung papasok ako sa demonyong nagpapadalisay ng mabuti, natatakot akong lalo kang mahihirapang gumalaw. Maraming demonyong halimaw ang personal kung tinatakan dito. Ako at ang aking ama ay magkasamang pumatay ng hindi mabilang na mga demonyong hayop, at ilang mundo ang mga kakaibang halimaw sa mundo, o ang mga halimaw na hindi masisira, ay natatak na lahat dito. Pagkatapos magsalita ni Sumor, mas lalo pang nalungkot si Jiang Chen, sana ang mga taong ito ay naging scam matagal na ang nakalipas, kung hindi, siya ay magiging hindi komportable. Anyway, sa huling pagsusuri, ito ay dapat na isang halimaw na hindi kasing lakas ng masamang dragon na si Luo Yi.
Si Sumor ay isang taong umaakit ng puot. Machine, ang kanyang mga alalahanin ay hindi makatwiran. Ang pagbagsak sa kanya ng mag-isa ay walang alinlangan na madaragdagan ang halaga ng puot. Hanggat may nabubuhay na natitirang kaluluwa ng halimaw, imposibleng palayain siya. Sa oras na ito, talagang medyo nag-aalala si Jiang Chen. Kung tutuusin, pinaalalahanan siya ni Sumor noon na hindi ito isang mabait na lugar, lalo na sa Demon Refining Well. Siguradong hindi kakaunti ang mga halimaw na maaaring umiral sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayong nandito na tayo, siguradong hindi na natin ito pakakawalan. Imposibleng umalis dito. Si Jiang Chen ay sumisid sa ulo kung mayroon siyang kayamanan, at walang makakapigil sa kanya. Para kay Jiang Chen, ang kaibuturan ng isang bituin ay parang lamok na nakakakita ng dugo. Hindi talaga siya makakatakas, kahit sa buhay na ito. Kailangang gawin ito. Dapat kang pumasok muna sa aking Buddha Prison Palace. Ilalagay kita sa ilalim ng ginintuang puno ng Osmanthus sa oras na iyon. Sana ay matulungan kita. Pagkatapos sabihin iyon, inilipat ni Jiang Chen si Sumor sa Buddha Prison Palace ng may pag-iisip. Lalong nabigla si Mor. Marami kang kayamanan. Kahit ako ay wala pang lihim na kayamanan noon. Oy, may isang matandang kasabihan na nagsasabi, ang mga tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba. Ngumiti si Sumor, nakakaramdam ng kagaanan. Nakaupo sa ilalim ng gintong laurel tree. Ang gininto ang puno ng Osmanthus na ito ay talagang isang magandang bagay. Umupo si Sumor sa ilalim ng gininto ang puno ng Osmanthus. Ang kanyang kalooban ay labis na masaya at walang kapantay. Para siyang transcendent at walang mga distractions, bagamat mayroon lamang siyang bakas ng kanyang kaluluwa at naiwan ang mga pag-iisip. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, maaaring hindi na umasa sa gintong puno ng Osmanthus upang muling magpainit ng kaluluwa at maging isang taong may laman at dugong muli. Sa oras na ito, ang pinakamalaking naisip ni Jiang Chen ay ang mabilis na pinuhin ang katawan ng Bat King sa kanyang kamay at muling hubugin ang Tianlong Sword. Sa pamamagitan lamang ng muling paghubog ng Tianlong Sword maaari siyang magkaroon ng determinasyon na bumaba at lumaban. At sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kailangang mag-alala na hindi niya ma-reshape ang Tianlong Sword. Ang Tianlong Sword ay halos konektado sa kanyang sarili, kaya ayaw ni Jiang Chen na muling lumiwanag ang Tianlong Sword sa lahat ng oras. Buuin muna kita. Marahan na hinaplos ni Jiang Chen ang may peklat na Tianlong Sword, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa fighting spirit. Magsimula na tayo. Walang makakapigil sa iyong talas. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Jiang Chen. Sa pagkakataong ito, gusto niyang gawing tunay na walang kapantay na sandata ang Tianlong Sword. Maingat na inilabas ni Jiang Chen ang katawan ng Flying Bat King at inilagay ito sa cauldron of Mother Chi of all things. Ang kaldero ni Mother Chi of all things ay maaaring malaki o maliit. Pagkatapos pagsamahin ang katawan ng Flying Bat King, si Jiang inactivate ni Chen ang 5 Elements Divine Fire at sinimulan. Sinimulan niyang pinuhin ang katawan ng Flying Bat King, kasing solid ng bato ang katawan niya at matagal nang pinagsama sa tibay at kapangyarihan ng Fallen Star Rocks. Si Jiang Chen ay walang distractions at nakatutok sa temperament. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay talagang sakit sa ulo ang katawan ng Flying Bat King. Hindi pa ito pino sa loob ng 77-49 na araw. Hindi ba masyadong mahirap ang bagay na ito? Medyo natigilan si Jiang Chen, ngunit determinado siyang pinuhin ito. Hindi siya naniniwala na ang bangkay na ito ay makatiis sa pagdadalisay ng 5 Elements Divine Fire at ng Mother Chi Cauldron ng lahat ng bagay. Sa wakas, matapos mag-ehersisyo si Jiang Chen sa loob ng 3 buong buwan, sa wakas ay nagsimulang matuno ang katawan ng Flying Bat King. Sa ika-7 buwan pa lang ay tuluyan na itong natunaw sa likido. Hindi niya alam kung bato ba ito o bangkay. Sa madaling salita, hindi pa nakita ni Jiang Chen ang katigasan na ito sa kanyang buhay, at hindi siya makapaniwala, lahat. Sa pagkakataong ito, inilabas din niya sa kanyang kamay ang nabasag ng Tianlong Sword. Sa pagkakataong ito ay muli niya itong pinik at ito ang magiging bagong buhay ng Tianlong Sword. Sa pagkakataong ito, gagawin kitang pinakamakapangyarihan at hindi magagapi na pag-iral sa mundong ito.
Gumawa si Jiang Chen ng bago, hinawakan ang Stormhammer, at sinimulan ang proseso ng pagpapanday. Sa isang iglap, lumipas ang oras, at mahigit isang taon na ang lumipas. Gayunpaman, nakalimutan na ni Jiang Chen ang paglipas ng panahon at buong pusong itinalaga ang sarili sa pagpapanday ng Tianlong Sword. Ang oras ay ang pinakamalupit na bagay sa mundong ito. Ang Tianlong Sword ay unti-unting nahuhubog. Ang embryo ng espada ay pinanday muli ni Jiang Chen, at ito na lamang ang huling hakbang. Pagkatapos ng libu-libong martilyo at hindi mabilang na suntok, ito ay naging purong ginto. Hinawakan ni Jiang Chen ang Stormhammer sa kanyang kamay at pinainit ito araw-araw, sa buong 79 at 81 araw. Ang sword embryo ay sa wakas ay napik ni Jiang Chen sa orihinal na anyo ng Tianlong Sword. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Jiang Chen ay napuno ng nagninangas na liwanag. Sa wakas, itinayong muli niya ito at sinunog ito gamit ang 5 Elements Divine Fire sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang kaldero ni Mother Chi ng lahat ng bagay ay patuloy na nag-vibrate, at ang aura na lalong naging siksik ay kumalat. Maging si Jiang Chen ay nakaramdam ng hindi mailarawang kakilakilabot na presyon, na bumubulusok mula sa kaldero ni Mother Chi ng lahat ng mga bagay. Ang nakakatakot na enerhiya ay parang isang hininga ng enerhiya na malapit nang sumabog mula sa langit. Walang kapantay na lakas, kasing lakas ng tigre. Ang puso ni Jiang Chen ay labis na nayanig, at inaabangan niya ang bagong Tianlong Sword. Ang Tianlong Sword na ito ay mayroon ng sariling Sword Soul. Ang Tianlong Sword ay nabago, ngunit ang Sword Soul pa rin ang orihinal na Sword Soul. Sa pagkakataong ito, ang antas ng Tianlong Sword ay tiyak na mapapabuti muli, at ito ay magiging mas mahusay kaysa dati. Ito ang karanasan at inaasahan ni Jiang Chen para sa bagong Tianlong Sword. Siya ay gumugol ng napakatagal na panahon para lamang makabuo ng walang kapantay na espada, at ang Tianlong Sword ay kasama niya sa hindi mabilang na taon at matagal nang pinagsama sa isa. Ito ay ang kanyang kamag-anak, ang kanyang kapatid, at si Dawang, si Long Shisan at ang iba pa ay ang pareho, lahat sila ay kailangang-kailangan na bahagi ng panig ni Jiang Chen. Buzz! Buzz! Lalong lumakas ang aura sa Cauldron of All-Mother Chi, hanggang sa puntong hindi na napigilan ng Cauldron of All-Mother Chi ang marahas na aura sa loob nito. Tianlong Sword, sumabog. Ang aking munting universo. Nag-aapoy ang mga mata ni Jiang Chen. Sa sumunod na segundo, binuksan niya ang cauldron ni Mother Chi of all things, at isang agos ng nanginginig na langit na chi ang lumipad palabas mula sa kaldero, tulad ng isang walang katulad na higanti, dragon sa langit, nakakabingi ang boses ni Xiao. Pinagmasdan ni Jiang Chen ang isang gintong dragon shadow na lumipad palabas mula sa cauldron ni Mother Chi of all things, at lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa ay natakpan sa harap niya. Ang anino ng gintong dragon ay patuloy na nagbabago, lumilipad sa gitna ng hangin, pinaikot ang malaking katawan nito, at sa wakas ay tumira sa kawalan. Sa sandaling iyon, maging si Sumor sa ilalim ng ginintoang puno ng Osmandos ay hindi kalmado. Hindi niya akalain na si Jiang Chen, isang malakas na lalaki na wala pa sa antas ng nebula, ay talagang makakagawa ng ganoong kalaking hakbang at makabuo ng isang nakakatakot na walang katulad na labanan. Sundalo. Ang kaluluwa ng mandirigma ay talagang isang ikasyam na antas na mandirigma. Sabi ni Sumor na may malaking pagtataka. Ang kanyang mandirigma noon ay isang ikasyam na antas na mandirigma, at ang ikasyam na antas na mandirigma ay nasa mga kamay ni Jiang. Sa mga kamay ni Chen Chen, iyon ay tiyak na isang kataas-taasang mandirigma na ipinagmamalaki sa mga bayani. Sa gayong sundalo, tiyak na tataas ang kanyang lakas, at tataas ang tubig. Master, I really have my own sword soul. I can speak. Isang perde at immature na boses ang lumabas sa bibig ng Golden Dragon, na tila medyo nakakatawa. Maging si Jiang Chen ay hindi inaasahan na ang mandirigmang ito ay maaaring nakakatakot. Nagsalita siya ng mga salita ng tao at ang kaluluwa ng espada ay laging nandyan. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling mag-transform bilang isang buhay na nilalang. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa ikasyam na antas ng mandirigma maaari niyang may sariling mandirigma, ang kaluluwa ng kawal ay kaluluwa na ng espadang Tianlong.
Ikaw ay dapat ang Sword Soul ng Tianlong Sword. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Tahimik na tumango ang malaking golden dragon head, at lumitaw ang isang maliwanag na ngiti sa sulok ng bibig ni Jiang Chen. Ang pagsusumikap ay hindi walang kabuluhan pagkatapos ng lahat. Nakikipag-away ako sa aking Panginoon sa loob ng hindi mabilang na taon, at ako ay ignorante. Ngayon, sa wakas ay makakaisa na ako ng aking Panginoon. Pulong ni Tianlong Sword Soul, na may mahiyaing tingin na nagpatawa kay Jiang Chen. Mula ngayon, magiging bahagi ka na ng aking katawan, Jiang Chen. Dumating ang espada, ang espiritu ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay parang bahaghari, at iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ito. Ang gintong dragon ay umungal, at sumugod patungo sa isang iglap, pinalibutan siya ni Jiang Chen. Ang katawan ni Jiang Chen ay umikot ng 9 na beses, at sa wakas, ang gintong dragon ay naging isang gintong espada at nahulog sa mga kamay ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay labis na nasasabik at hinawakan ng mahigpit ang Tianlong Sword. Sa oras na ito, ang Tianlong Sword ay tila tumubo sa kanyang katawan, naging kanyang kamay at kanyang espada, at naging isa sa kanya. Ang gintong espada ay nakasisilaw at napakaliwanag. Ito ay ganap na sumanib sa iyo. Kahit na may ibang makabisado sa espadang ito, tiyak na wala itong silbi. Ang gitna ng kanyang mga kilay ay ganap na iyong marka. Ang espadang ito ay hindi simple. Sabi ni Sumor sa isang solemn na boses. Tuldok. At hindi pa siya nagsisimula. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Jiang Chen. Iyon lang. Hindi ito isang ordinaryong mandirigma sa ika-9 na antas. Ito ay isang mandirigma sa ika-9 na antas na maaaring i-upgrade. Ang kanyang kasalukuyang antas ay tumutukoy kung maaari siyang maging isang peak warrior sa hinaharap, dahil ang kasalukuyang Tianlong Sword ay papalitan ng ikaw. Pagkatapos ay recast, ito ay parang isang piraso ng magaspang na jade, na nawala ang unang gilid nito at pinigilan. Kapag mayroon kang kakayahang gamitin ito, malalaman mo na ang Tianlong Sword ay mapapabuti sa mas mataas na antas. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake, ito ay masyadong nakakasilaw. Kung hawak mo ito sa iyong kamay, natatakot ako na ito ay makaakit ng walang katapusang makapangyarihang puwersa upang habulin ka. Ang isang Ginoo ay hindi nagkasala, ngunit siya ay nagkasala ng pagdadala ng isang kayamanan. Mas mabuting hindi makaligtaan ng mga bagay na hindi mo makontrol. Sa hinaharap, siya ang magiging iyong nilikha. May time na sinabi ni Sumor. Salamat sa pagpapalam sa akin. Tumango si Jiang Chen, na may walang katapusang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang puso. Hinawakan niya ng mahigpit ang Tianlong Sword. Ngayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa pinakamataas. Kapag kamakaway, natural lang, at mas hindi mailalarawan ang kabagay sa sarili ko. Nasa iyo ako, at mayroon ako sa iyo. Ngayon, hindi pa niya nabubuksan ang pinto. Sa sandaling mabuksan, ang liwanag ay magniningning sa lupa. Maging si Sumor ay nagsabi na siya ay magiging liwanag ng walang hanggang mundo. Ang gilid ay unti-unting tumataas, at ang mga dragon ay katumbas ng langit. Ang puso ni Jiang Chen ay puno ng mga labangan, at sa pagkakataong ito ay bumaba siya sa demonyong nag-aayos ng mabuti, at nakaramdam siya ng kaunting kumpiyansa. Nakatingin sa siksik at nakakatakot na bunganga ng balon, na may kakaibang kapangyarihan sa pagbubuklod, huminga ng malalim si Jiang Chen at tumalon sa balon na nagpapadalisay ng demonyo. Ang lugar na ito ay tinataka ng Nine Dragons Demon Ceiling Formation, ngunit napakadali para kay Jiang Chen na makapasok. Siya ang nag-set up ng formation, kaya hindi ba madaling makuha ito? Matapos makapasok si Jiang Chen sa Demon Refining Well, bahagyang gumalaw ang kanyang isip. Ang lugar na ito ay halos isang mundo, nahuhulog mula sa langit, at umaabot sa lahat ng direksyon mula sa ilalim ng balon. Ito ay napakalaki. Walang tirahan ng tao dito, walang mga halaman, at walang mga bundok, bato o pool. Mayroon lamang isang disyerto, isang madilim na kulay abo na mundo, at isang madilim na kapaligiran. Ito ay nagbibigay kay Jiang Chen ng isang napaka-hindi komportable na pakiramdam, na parang ang kanyang malapit nang masira ang katawan nito, parang nilamon ni Yin Chi. Napakasama ng sekta. Sumimangot si Jiang Chen at nag-ingat.
Dahil ang core ng bituin ay nasa ilalim ng mahusay na pagpino ng demonyo, kailangan niyang sumama. Kahit na humarap siya sa ilang makapangyarihang demonyong hayop, halos mamatay na siya. Matapang na naglakad si Jiang Chen habang hinahanap ang pinagmumulan ng enerhiya sa Star Core. Kung tutuusin, narito siya hindi para maglaro ng monster battle, kundi para hanapin ang pinagmulan ng Star Core. Halos 12-dosenang kilometro ang nilakad ni Jiang Chen. Sa ilalim ng lupa, tila napakalawak at walang hangganan, na parabang ito ay sariling espasyo, at ang disyerto ay walang katapusan. Sa daan, si Jiang Chen ay nakakita ng maraming malalaking kalansay, ang ilan ay parang mga tao, at ang ilan ay napakalaki at napakakapal. Kahit isang tadyang ay mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Jiang Chen na mapabuntong hininga, tila hindi mabilang na mga sinaunang halimaw ang nakatatak sa halimaw na ito na mahusay na nagpino. Ang mga halimaw na ito ay dumaan sa hindi mabilang na mga taon, at maaari pa rin nilang mapangalagaan ang mga buto ng mga taong iyon, na sapat na upang ipakita kung gaano katikat ang mga halimaw na ito. Hindi madali. Sa daan-daang milyong taon, ang bangkay ay nananatiling walang kamatayan, na hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong halimaw. Ang madilim na hangin sa paligid niya ay palaging nagpapabagabag sa pakiramdam ni Jiang Chen, ngunit wala siyang napansing kakaiba sa daan. Pakiramdam niya ay nasa isang masikip na disyerto siya, na parabang hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatingin. Nakatitig sa kanya ng kakaiba. Nakaramdam ng kaunting kaba si Jiang Chen, at hindi niya alam kung siya ay walang batayan o kung talagang may kasamaan dito. Libu-libong taon na ang lumipas. Logically speaking, iyong mga halimaw na nakatatak dito ay dapat na matagal nang namatay, at walang paraan na sila ay buhay pa, ngunit mag-ingat sa paglalayag sa 10,000 taong barko, hindi pa banggitin na si Jiang Chen ay matagal nang naghahanap dito, ngunit hindi niya natagpuan ang pagkakaroon ng core ng bituin. Miss Su, may Star Core ba talaga dito? Ang tagal ko nang hinahanap, pero hindi ko nakita. Parang disyerto, wala man lang ani. Napakunot noo si Jiang Chen at hindi napigilan, tanong ni Su. More. Hindi ko rin alam. It stands to reason that the core of the star should be here. This place is not anymore the same as it was hundreds of millions of years ago. The Demon Refining Well was originally a space, connected to sa ilalim ng lupa, ngunit nasaan ang nakatagong bituin? Hindi ko rin alam ang core. Ang mga salita ni Sumor ay labis na ikinadismaya ni Jiang Chen. Kailan matatapos ang walang patutunguhan na paghahanap na ito? Napakaganda kung narito si Dawang sa oras na ito, hindi maiwasan ni Jiang Chen na mag-isip. Quack, quack, Little Chenzi, naisip mo ba ako, Lord Dog? Ang sarap ng tulog ko ngayon. Awu. Marahil dahil sa espiritual na koneksyon, sa sandaling iyon, lumitaw ang boses ni Dawang sa palasyo ng pagoda. Kapatid mo, Dawang, nagising ka na sa wakas. Gustong pasalamatan ni Jiang Chen ang kanyang 8 henerasyon ng mga ninuno ngayon. Nagising si Dawang sa tamang oras. Napapanahong tulong ito. Ito rin ang Dawang na tanging alam lang magkagulo. Ang rhubarb sa wakas ay madaling gamitin. Biglang nagbago si Dawang at lumitaw sa tabi ni Jiang Chen, na may gininto ang buhok at liwanag. Isang maliwanag na liwanag, isang malakas na aura, ang sumugod patungo sa kanyang mukha. Ang isip ni Jiang Chen ay naantig, at ang kanyang mukha ay napakasolem. Tila ang kasalukuyang lakas ni Dawang ay dapat na higit sa kanyang sarili. Nang magising ako sa panaginip, nilamon ng sawa ang dragon. Tila mas mataas ang lakas mo kaysa sa akin. Tumawa si Jiang Chen at sinuntok si Dawang sa ulo. Walang galang din si Dawang at itinapon ang sarili kay Jiang Chen. Sa alikabok. Ngayon naabot ko na ang 8 antas ng bituin. Napakahusay. Tinurog ka ng aso sa 2 antas. Maaari kang manginig sa ilalim ng aking pandiya, binata. Umiling si Dawang sa ulo ng aso at tuwang-tuwang sinabi. Panaginip, kung patuloy kang magpapanggap, sasabugan ko ang iyong ulo. Tumawa si Jiang Chen at pinagalitan. Halika na, maging masaya ka. Nakangiting sabi ni Dawang. Tatayo ako dito at hahayaan mo akong tadtaran. Halika, maliit na Chenzi, tingnan mo lang kung gaano katigas ang ulo ng iyong aso ngayon.
Sabi ni Dahwang na may kalmadong ekspresyon sa kanyang leeg, ito ang sinabi mo. Naghanda si Jiang Chen. Kung maglakas loob kang hamunin ako, hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ng bagong Tianlong Sword. Master Go, natatakot ba ako sa iyo? Halika, gusto kitang kumbansihin, dismissive na sabi ni Dawang. Master Go, ang lakas ko ngayon ay hindi na gaya ng dati. Masyado na akong pinigilan mo. Sa pagkakataong ito kailangan kong ibalik ang mukha ko. Sige, humanda ka. Puputulan kita ng espada ngayon, kung kaya mo kumapit ka lang. Lumiwanag ang mga mata ni Jiang Chen at mahigpit niyang hinawakan ang Tianlong Sword, sabik na subukan. May tiwala pa rin siya kay Dawang, kaya binalak niyang subukan ito sa pagkakataong ito para makita kung mas matigas ang ulo ng aso ni Dawang, o mas malakas ang Tianlong Sword. Ang intersection ng sibat at kalasag, tingnan kung sino ang huling tumawa. Bilasan mo, huwag ka nang masyadong maghintay, kulang ka pa sa pagkain, Xiao Chenzi, para kang ulo ng silver wax gun ngayon, hindi mo gusto, kwak-kwak. Ang malalaking dilaw na kilay, sumayaw, sabi. Tulala ka, tingnan mo kung paano kita haharapin. Kumanda ka, puputulan kita. Ngumuso si Jiang Chen, hawak-hawak ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay, tumataas ng patayo at paalang, naglaslas ng paalang, at direktang nilaslas si Dawang, sa itaas ng ulo ng aso. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, at ang mga kamay ni Jiang Chen ay sumasakit dahil sa pagkabigla, na parang tinadtad sa isang hindi masisirang hiyas. Sipa, sipa, sipa. Si Dawang ay sumunod ng isang dosenang hakbang pabalik, dalawa. Fuck Lola, Mr. Dog, kagigising ko lang. Kahit ako ang hari ng langit, hindi ako natatakot. Masungit na sabi ni Dawang, ngunit hindi may kakailan na umiikot ang mga mata nito, at tila nag-iingat sa mga paggalaw sa paligid. Ito ay isang sinkhole sa Chanchenshing. Noong una ay nagplano akong maghanap ng mga materyales para i-recast ang Tianlong Sword, ngunit hindi ko inaasahan na nahulog ako sa sinkhole na ito at hindi ako makalabas. Ngunit natuklasan ko ang pagkakaroon ng core ng star. Wala rin akong planong umalis, kailangan kong hanapin ang core ng bituin na ito. Matigas na sabi ni Jiang Chen. Kaya, malaki ang maitutulong ko sa iyo ngayong gising na ako, katulong talaga ako sa oras ng pangangailangan. Kwek, kwek, napakamot sa ulong. Sabi ni Dawang. Bagamat may mga panganib sa paligid, basta kasama niya si Xiao Shenzi, tapos nothing to be afraid of. Kung hindi ka ang maswerteng general, ang mahalagang gawain ng paghahanap ng core ng bituin ay may iwan sa iyo sa pagkakataong ito, haha. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kapatid mo, kakagising ko lang, at hiniling mo sa akin na magtrabaho bilang isang kuli para sa iyo. Kung ito ay iba, Master Go, sasampalin ko na lang siya. Sabi ni Dawang na may pagmamalaki, ngunit hindi niya tinanggihan si Jiang. Tuldok. Chen at agad na laming-galinga sa paligid. Habang naghahalungkat siya ay walang tigil ang pagkibot ng ilong ng aso. Siya ang pinakamagaling sa mga bagay tulad ng natural at makamundong kayamanan. Ang hirap isuko ang natural na kagandahan. Walang paraan. Hoy, sino ba ang humiling sa akin na magsikap pa para sa mga makakagawa nito? Patuloy na niyugyug ni Dawang ang kanyang katawan, umindayog mula sa magkabilang gilid, sinundan ni Jiang Chen, at silang dalawa ay patuloy na naglalakad sa walang nakatirang disyerto na ito. Sa tulong ni Dawang, nadama ni Jiang Chen ang labis na pagtitiwala. Mahigit isang oras silang naglakad, nang magliwanag ang mga mata ni Dawang. Teredon, tara na. Sigurado ka, nakalakad na ako roon. Natigilan si Jiang Chen. Halatang iyon ang lugar na nilakad niya kanina, at wala siyang napansin. Maniwala ka Mr. Aso, alis na tayo. Sigurado akong matutuwa ka na paputok ang ilong mo sa tuwa. Kumpiyansa na sabi ni Dawang, nanguna sa pagsingil at muling paglalakad sa lugar kung saan nilakad ni Jiang Chen noon. Sa isang masungit, maburol na lugar ng disyerto, dahan-daang huminto si Rhubarb. Ito na. Tumayo si Dawang sa burol at itinuro ang isang mababaw na buhangin sa ibaba. Sumimangot si Jiang Chen, ordinaryong sandpit lang ito, ano ang pinagkaiba?
Mayroong libu-libong buhangin na tulad nito sa paligid, at hindi man lang sila pinansin ni Jiang Chen. Manood. Pulong ni Dahuang, pumulot ng malaking bato, at binasag ito sa hukay ng buhangin. Sa oras na ito, nagsimulang lumubog ang nakapalibot na buhangin sa hukay ng buhangin. Unti-unting lumaki ang buhangin ng buhangin, at ang lalim ay palalim ng palalim. Patuloy na umatras sina Jiang Chen at Dahuang. Ang buhangin na hukay ay lumawak mula sa orihinal na 5 o 6 na metro kwadrado hanggang sa mahigit 1,000 metro kwadrado, at isang napakalaking may lumabas na black hole sa harap ng 2 tao. Napabuntong hininga si Jiang Chen sa aircon. Buti na lang at nandoon si Dahuang. Kung hindi, paano siya nakahanap ng ganoong lugar? Hindi mo ito mahahanap kahit sa iyong buhay. Oo nga, palaki ng palaki ang Sandpit. Sa paglipas ng panahon, isang malaking black hole ang lumitaw sa harapan nila. Sa wakas, isang mahinang star power ang yumanig kay Jiang Chen. Heto na. Makatitiyak si Jiang Chen. Tiyak na mayroong isang lugar kung saan nakatago ang core ng bituin, ngunit hinaharangan ng sediment dito ang core ng bituin at wala man lang enerhiya na ibinubuga, kaya lumakad si Jiang Chen nang hindi alam. Dahuang, your nose is so fucking awesome. Sinsero na sabi ni Jiang Chen. Hindi niya matanggap ang puntong ito. Si Dahuang ay ipinanganak na may ilong. Natural yan. Napailing si Dahuang sa kanyang ulo at buntot, sa sobrang tuwa. Ngunit sa sandaling ito, nang ang puso ni Jiang Chen ay napuno ng kagalakan, isang mataas na langit na aura ang lumabas mula sa black hole. Humihirit. Whoosh whoosh. Maraming itim na anino, na naglalabas ng asul-itim na liwanag, ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Jiang Chen. Si Jiang Chen ay tumingin ng malapitan at nakita na sila ay mga anino ng ilang halimaw na halimaw. Sa ilusyon, mayroong itim na ambon, at sa mga mata na kulay dugo, may mga sa nakakagulat na galit. Ang mga anino ng kaluluwang ito ay lubusang nakapalibot kay Jiang Chen at Dahuang. Ang tumataas na demonyong aura ay naging dahilan para hindi komportable si Jiang Chen. Ang mga demonyong hayop na ito ay malamang na pinigilan ng ama ni Sumor sa ilalim ng pagpipino ng demonyo, makapangyarihan. Naramdaman ni Jiang Chen na parang may 5 mabibigat na bigat sa kanyang ulo, na binibigatan siya ng labis na hindi siya makahinga. Ang mga taong ito ay hindi gaanong simple. At mula sa kanilang mga mata, masasabi ni Jiang Chen na wala silang ganap na kabaitan sa kanya at kay Dahuang. Mayroon lamang silang napakalakas na intensyon na pumatay. Tila sa kanilang mga mata, pagpatay lamang ang mayroon. Hindi sigurado si Jiang Chen kung ang mga anino ng kaluluwa na ito ay nawalan ng malay. Kahit na nawalan sila ng malay, alam lang nila kung paano umatake at hindi magkakaroon ng anumang pagwawalang kilos. Ang lakas ng mga anino ng kaluluwa na ito ay malamang na nasa ika-8 antas ng bituin, at hindi sila madaling makipagkompetensya. What the hell? Anong klaseng lugar ito? Xiao Chenzie? Grabe ang ginawa mo sa akin, Mr. Dog. Hindi mo naman sinabing napakaraming halimaw dito. Huminga ng malamig na hangin si Dahuang. Nakatitig sa kanila ang mga ghost figures na parang gustong makipag-away sa kanila. Parehas ang dugo nila. Hindi ito magandang senyales. Ang mga taong ito ay hindi mga lampara na matipid sa gasolina, at ang pakiramdam na tinatitigan sila ay lubhang hindi kasiya siya. Nakita rin ni Dahuang ang mga pambihirang katangian ng mga taong ito, at hindi madaling patayin ang mga ito. Ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Dahuang kay Jiang Chen. Tumakas ka, ate. Pinaghirapan kong hanapin ang ubod ng bituin. Hindi ako dapat tumakas, panipi. Sabi ni Jiang Chen sa tulalang boses. Pagkatapos mong magising sa pagkakataong ito, bakit ka naging duwag? Hindi ito katulad mo. Tumingin si Jiang Chen kay Dahuang at sinabing may pang-aalipusta. May napanaginipan kasi ako, something from that year, and I dreamed about her. Dahuang murmured, anong ibig mong sabihin? Natigilan si Jiang Chen. Hindi maiintindihan ng mga taong katulad mo kung gaano ako kadedikado sa pag-ibig. Napakunot ng noo si Dahuang at sinabing, ako si Boy, higit pa sa iyo. Sabi ni Jiang Chen, ngunit sa pagkakataong ito ay iba na talaga ang mga mata ni Dahuang. Sa kanyang mga mata, nakita ni Jiang Chen ang isang bakas ng pag-aalala, isang bakas ng pananabik,
at isang bakas ng pananabik para sa hinaharap. Tulad ng isang birhen sa pag-ibig. Nagbago na talaga si Dawang. Alam ni Jiang Chen na ang kanyang estado ng pag-iisip ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ang pagtulog na ito ay maaaring ang huling sublimation ng kanyang buhay para sa kanya. Mahalaga ang lakas, ngunit tila naging malambot ang kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na hindi ito ang oras para pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Ang 5 anino ng kaluluwa ay direktang nakatutok kina Jiang Chen at Dawang, at sila ay umatake ng walang kabuluhan. Dawang, mag-ingat! Sigaw ni Jiang Chen, hawak ang Tianlong sword sa kanyang kamay, bumangon siya sa hangin at nilaslas ang langit. Ang 5 anino ng kaluluwa ay lahat ay nahaharap sa mga paghihirap, at ang nakakatakot na itim na dyablo ay pumuno sa kalangitan. Sina Jiang Chen at Dawang ay nakatayo sa likuran, handang lumaban na parabang sila ay nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Lola, Ginoong Aso, wala ako sa magandang mood ngayon. Sa pagkakataong ito, kailangan ko siyang patayin nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Galit si Dawang, malungkot ang mukha, at napuno siya ng lakas ng loob. Biglang lumitaw ang karakter. Si Jiang Chen ay palaging nagmamalasakit dito. Bagamat hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Dawang, kailangan niyang tumayo sa tabi ni Dawang anuman ang mangyari. Isang kapatid na minsan, isang kapatid habang buhay. Hawak ni Jiang Chen ang Heavenly Dragon Sword sa kanyang kamay, lumalaban ang isa laban sa 3. Bagamat lahat sila ay mga anino ng kaluluwa ng ika-8 antas na antas ng bituin, ang lakas ni Jiang Chen ay hindi mahina. Bagamat mayroon lamang siyang ika-6 na antas ng bituin, kasama ang dagdag ng bagong Tianlong sword, tiwala si Jiang Chen na mananatili siya hanggang sa wakas. Ang Heavenly Dragon Sword ay bumukas at nagsara, at ang Borderless Sword ay hindi magagapit. Kahit na ang 3 anino ng kaluluwa ay lumaban-laban kay Jiang Chen, hindi sila nagsamantala. Habang lumalaban si Jiang Chen, mas naging matapang siya, at lalo siyang nakaramdam na ang bagong Heavenly Dragon Sword ay ganap na hindi magagapit. Sa parehong araw, mabangis silang nakipaglaban sa 3 anino ng kaluluwa at hindi sila natalo. Ang anino ng kaluluwa ay parang bundok, mahigit 10 metro ang taas, isang mabangis na tigre na may matutulis na sungay, isang malaking lalaking leon, at isang ibon na may matalim na tuka at mahabang tuka. Ang labanan sa pagitan ng 3 bayani ay lubusang nakapalibot kay Jiang Chen sa gitna. May mga hiyawan at hiyawan na papalapit. Bagamat hindi pa nagbubukas ang espada ni Jiang Chen, ito ay kasing lakas pa rin ng isang bundok. Ang 3 kaluluwang figure ay hindi nang ahas na harapin ang isa't isa, at patuloy lamang silang naghahanap ng mga pagkakataon. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay sobrang nakakakilabot. Kahit na ang kanilang mga pisikal na katawan ay matagal nang pinigilan at nasira, maaari pa rin silang lumaban sa langit na may anino ng kaluluwa. Lalong nagulat si Jiang Chen, mahirap hulaan kung gaano sila kalakas noon. Ngunit kahit gaano pa sila kalakas ay nasa dulo na sila ng kanilang lakas. Nasira ang kanilang mga katawan at ang kanilang lakas ay napisil. Ngayon lahat sila ay nakabitin. Maaaring makalipas ang 1,000 taon, maaaring makalipas ang 10,000 taon, paulit-ulit na bababa ang kanilang lakas, o mawawala pa nga, ngunit ngayon, medyo masakit ang ulo ni Jiang Chen. Ang 3 anino ng kaluluwa ay ganap na nakasalikop sa kanya. Ang 2 panig ay pantay-pantay na, at walang sinuman ang makadudurog sa kanilang mga kalaban. Dahil dito, si Jiang Chen ay labis na nanlumo. Gayunpaman, hinding-hindi basta-basta susuko si Jiang Chen, hindi pa banggitin na ang mga taong ito ay matagal nang nawala ang kanilang kagandahan sa nakaraan. Kung hindi siya katugma sa mga anino ng kaluluwang ito, kung gayon paano niya makokontrol ang walang hanggang mundo sa hinaharap. Sa kabilang banda, si Dawang ay hindi naman mahina. Nakaharap sa 2 anino ng kaluluwa na may parehong lakas tulad niya, siya talaga ang may kapangyarihan. Si Dawang ay masigla at hindi magagapi, na ikinabigla ni Jiang Chen. Pagkaraang magising ang lalaking ito sa pagkakataong ito, siya ay nakatanggap ng hindi mabilang na mga benepisyo, hindi banggitin ang kanyang lakas ay lumago ng mabilis, at ngayon ay tila nalampasan niya ang kanyang sarili. Xiao Chenze, kailangan mong magsikap. Malapit ko na silang patayin, kwek-kwek.
Nakangiting sabi ni Dawang. Siya ay isang nakakatakot na lalaking ulo ng aso na tumakbo ng laganap. Ito ang pinakamatulas na kayamanan sa kanyang kamay. Ito ay hindi Nases Ira at hindi Nases Ira. Bang bang bang. Ang ulo ng aso ni Dawang ay tumama sa anino ng kaluluwa, at ito ay napakasakit. Patuloy siyang umatras, at ang sitwasyon ay nag-aalala. Ilagay ito. Puso, hindi kita iiwan. Panipi. Confident na sabi ni Jiang Chen. Sword 29. Panipi. 30 espada. Panipi-panipi. Tibak 31. Panipi-panipi. Ang mga anino ng espada ay sunod-sunod na bumaba mula sa langit. Ang mga ito ay nakakatakot. Ang lakas ng espada ay nakakatakot at hindi magagapi. Ang malalakas na talim ng espada ay parang kulog, at sila ay sesebog na. Ang tatlong anino ng kaluluwa ay patuloy na pinipilit pabalikan ni Jiang. Tuldok. Ang momentum ni Chen, at galit din sila, na nakalabas ang kanyang mga pangil, desperadong sumugod siya sa langit. Naglaban. Ang magkabilang panig, pantay na tugma, at lalong naging excited si Dawang nang makita niya ito. Ang Tianlong sword sa kamay ni Xiao Shenzi ay lubhang matalas, at sa kanyang pagbabagong dragon, hindi na dapat mag-alala. Kahit na siya ay hindi makatwiran, si Dawang ay nag-aalala pa rin na hindi niya kayang harapin ang 3 star level na ika-8 antas na anino ng kaluluwa. Ito ay maliwanag sa pagitan ng magkapatid. Dawang umuungal na parang kulog at pinunit ang mga anino ng kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ito ay walang kapantay. Sa ganoong kabangas, dalawang magkapatid na may napakatinding espiritu ng pakikipaglaban at hindi magagapi na nakikipaglaban na magkatabi, nang walang anumang kapintasan. Ang borderless sword, ng madali. Nakakatakot ang sword energy, at maaari silang lumaban saan mang lugar. Lalong nagiging malakas ang sword intention ni Jiang Chen, maging ito man ang borderless sword o ang Tianlong sword, lahat sila ay nagpupuno sa isa't isa. Malakas ang espada, mas nakakatakot ang pamamaraan ng espada, at mas nakakatakot ang pamamaraan ng espada, ang espada ay maaaring gumamit ng pinakamataas na enerhiya nito. Ang Tianlong sword ay isa na ngayong ika-9 na antas ng espada. Mga sundalo, kapag ang gayong mahiwagang sandata ay ganap na nailabas. Ito hindi may isip. Hindi pa nagagamit ni Jiang Chen ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Tianlong sword. Kailan niya malalampasan ang lakas sa antas ng bituin at maaabot ang lakas sa antas ng nebula? Sa antas ng isang mandirigma, tinatansya na siya ay magiging kayang gamitin ang dominanteng kapangyarihan ng Tianlong sword. Xiao Chenzi, bilasan mo, paghiwalayin ko ang dalawang anino ng kaluluwang ito gamit ang aking mga kamay. Panipi. Umuungal si Dawang, at sa pag-ungol, napunit sa hangin ang matutulis niyang mga kuko. Nag-iba ang kulay ng langit at lupa, at sa malamlam na demonyong nagpapadalisay ng mabuti, ang hangin at buhangin ay nasa lahat ng dako, at ang langit ay umiikot. Panipi. Isang sigaw ang tumunog, at pinunit ni Dawang ang anino ng kaluluwa. Ang anino ng kaluluwang hugis alakdan ay pinunit ni Dawang, at tuluyang nawasak. Nakita ni Jiang Chen na galit si Dawang, at ang isang nakakatakot na anino ng kaluluwa, na ang lakas ay maihahambing sa kanya, ay talagang pinatay niya. Naisip ni Jiang Chen sa kanyang sarili, talagang hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan. Napunit na ang isang piraso ni rhubarb. Kung saglit lang niya itong bibitawan ay tiyak nakakapit ang patay na aso. 9 Tribulations Imprisoning Heaven Finger. Isang Yang Finger. Double Dragon Finger. Triple Finger. Patuloy na nag-iipon ng lakas si Jiang Chen, at ang 9 Tribulations Imprisoning Heaven Fingers ay nahulog mula sa langit, sunod-sunod na tumama sa mga katawan, ng 3 kaluluwa. Ito sa sandaling iyon, ang 3 anino ng kaluluwa ay umatras at pinatumba ni Jiang Chen. Sa kritikal na sandali, hindi titigil si Jiang Chen. Sinamantala niya ang tagumpay at hinabol. Muling namukadkad ang Tianlong sword sa kanyang kamay. Ang liwanag ng espada ay parang dragon, at ang gintong dragon ay umungal sa kalangitan. Ang kaluluwa ng espada ay tumama, lumabas at sumanib sa lakas ng espada. Dumaan ito sa kanya sa isang iglap. Talunin ang 3 anino ng kaluluwa.
Sa sumunod na segundo, lumipad ang kanyang kaluluwa at naglaho sa pagitan ng langit at lupa. Sa oras na ito, napunit na ni Dawang ang pangalawang anino ng kaluluwa. Nagkatinginan ang magkapatid, na may nakakatakot na layuning mag-away sa kanilang mga mata. Wala ni isa ang nakumbinsi sa isa't isa. Kung hindi mo pa hawak ang bagong Tianlong sword, nasa likod mo sana si Master Go. Sabi ni Dawang, ikanaway ang kanyang buntot. Kung hindi ka nakipag-usap sa dalawang anino ng kaluluwa, matagal ka nang nawala. Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kung 10 o 8 pa ang dumating, siguradong hindi ako magpapatalo sa iyo. Sa lakas ko ngayon, Master Go, hindi ako matatakot kahit 100 pa ang dumating. Seryosong sabi ni Dawang, sobrang dominante. Tuldok. Rumble. Isang nakakabinging tunog ang nanggaling sa ilalim ng black hole. Sumimangot si Jiang Chen. Sa oras na ito, sunod-sunod na lumipad sa langit ang mga anino ng itim na kaluluwa. 10, 20, 30, tuldok 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 tuldok. 100. Hindi napigilan ni Jiang Chen na maramdaman ang pamamanhid ng kanyang anit. Napakaraming anino ng kaluluwa, at parami ng parami. Halos mabuka ang bibig ng uwak ni Dawang. Galit na tumingin sa kanya si Jiang Chen, at inosenteng tingin din ni Dawang, kanyang mukha. Huwag mo akong sisihin. Napakunot ng noo si Dawang. Sa pagkakataong ito, talagang sumundot sila ng pugad. Huwag mong sisihin. Well, maaari lang nating sisihin ang ating mga ideya sa pagiging masyadong malikot. Nangangati ang mga ngipi ni Jiang Chen sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Pareho silang manhid. Daan-daang anino ng kaluluwa ang lahat ay walang katulad na halimaw na napigilan noon. May 2 stellar level na 9th level heavenly demons anino ng kaluluwa. Sinong makakatiis nito? Talagang napakatanggos ng ilong ni Dawang, ngunit hindi niya naamoy ang panganib dito. Si Jiang Chen ay hindi nang ahas na tingnan ang napakaraming anino ng kaluluwa na nagsisilabasan mula sa ilalim ng madilim na butas na ito. Mayroong higit pa sa iilan dito, paano kung sakupin mo silang lahat? Nakangiting sabi ni Jiang Chen. Kapatid mo, Xiao Chenzi, may natutunan kang masama. Gaano man ako kalupit Mr. Aso, hindi ko sila kayang labanan. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Kung sa tingin mo ay pareho tayong mamamatay, ililibing kita, kasama mo. Ang pinakamasamang magagawa niya ay ang mamatay. Nagngagat ang mga ngipin ni Dawang at sinabing, mamamatay pa rin si Fang Xing, kaya ano pa ang maaari niyang ikatakot? Ang lumalaban hanggang sa huling paraan ay ang bayani. Anyway, nandito si Xiao Chenzi, kaya ano ang dapat ikatakot? Napakaraming anino ng kaluluwa na hindi madaling guluhin. Maaaring kailanganin talaga nating lumaban ng husto sa pagkakataong ito. Sabi ni Jiang Chen sa malalim na boses. Nakakagulat talaga na may makapunta rito. Isang matandang lalaki na may mahabang mukha na may puting buhok at balbas ang nakabitin sa langit, nakatingin kay Jiang Chen at Dawang, at mahinang sinabi. Kung gayon ay depende kung sino sa atin ang makakakuha ng kanilang mga katawan. Nakangiting sabi ng isa pang matandang malaki ang tiyan. Pareho silang may lakas ng 9 na antas ng bituin at sila ang mga pinuno ng grupong ito ng mga anino ng kaluluwa. Itong katawan ng tao ay natural na akin. Ngumiti ang matanda na may mahabang mukha. Zhe Yunfan, pwede bang tumigil ka na sa kakulaitan mo? Karapat-dapat ka ba para dito? Pinaalis ito ng mataba na matandang lalaki. Sakto lang ang figure mo para sa asong nasa tabi mo. Ang pagkakaroon ng katawan ng aso ay isang pagpapala para sa iyo. Luming, huwag kang maging ignorante sa papuri, Malamig na ngumuso si Zhe Yunfan. Tuldok. Who knows for sure? Sanay na akong suppressed dito for so many years. This time these 2 guys fell, I am full of nostalgia. Kung makakaalis talaga ako dito, hindi na ba ako makakaalis ulit dito? Gusto mo bang duminahin ang mundo? Hahaha. Nakangiting sabi ni Luming, umaagos ang ningning sa kanyang mga mata, puno ng fighting colors. Ganyan ka pa rin after so many years. Sa tingin mo matatalo mo ba ako? This time 1 person and 1 dog are our last hope. Bahagyang nanliit si Zhe Yunfan at tumingin kay Jiang Chen at Dawang.
Ngayon sila na, ang matulis na mga gilid at sulok ay nabura na ng panahon. Sino ang napipigil dito noon? Sino ang hindi isang walang katulad na malakas na tao na siyang pinuno ng araw at buwan? Gayunpaman, lahat sila ay mas asama at walang kapantay kay Kimo, kaya't sila ay natatakan dito. Daan-daang milyong taon na ang lumipas, at ang kanilang mga katawan ay matagal nang napinsala. Ang mga kaluluwang maaaring mabuhay ay pawang mula sa mga taon na iyon. Ang pinakamalakas. Sina Zhe Yunfan at Luming ang pinakamahusay na patunay. Nang tumingin sila kina Jiang Chen at Dawang, napakainit ng kanilang mga mata dahil naiinip na sila sa paghihintay. Noong una ay akala nila ay masusupol sila at mamamatay dito sa buhay na ito, ngunit hindi nila inaasahan na kapag malapit na silang mamatay, ito posibleng makatagpo ng ganitong kapalaran. Ito ay simpleng pagtrato sa kanya ng langit. Ang regalo natin ay ang pinakadakilang swerte sa buhay na ito. Ang Demon Refining Well ay isang kulungan lang. Hindi nila alam kung ilang taon na ang lumipas dito, at hindi nila alam na ang labas ay napalitan na pala ng mundo ng mulberry at mulberry fields. Ang tanging paniniwala nila ay ang agawin ang mga katawan nina Jiang Chen at Dawang, pasukin ang Demon Refining Well, at tingnan ang labas ng mundo, kahit na makalanghap lang ito ng hangin sa labas. Kung tutuusin, hindi na talaga nila kayang manatili pa sa Demon Refining Well na ito. Matapos masira ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga kaluluwa ay dumaranas din ng matinding pang-aapi sa oras na ito, na hindi kayang tiisin ng sinuman. Hindi mabilang na mga demonyo ang nagpakamatay, hindi mabilang na mga demonyo ang hinarang ng mga taon, at nawala sa abo. Sila ang mga huling Diyos. Yung mga makakaligtas, yung may bakas pa ng kaluluwa, hindi simpleng tao. Naramdaman ni Jiang Chen ang matinding pang-aapi mula sa mga taong ito. Hindi man lang nila sineseryoso sina Jiang Chen at Dawang, dahil sa kanilang mga mata, si Jiang Chen at ang kanyang aso ay parang mga langgam. Sa kanilang lakas noon, gusto nilang patayin sila. Sa kanila, ito ay kasing simple ng pagdurog ng langgam. Alam ni Jiang Chen na silang dalawa ay nasa isang napakahirap na sitwasyon ngayon. Kahit nasubukan nila ang kanilang makakaya, maaaring hindi nila mapatay ang mga anino ng kaluluwa na ito. Sa kabaligtaran, malamang na sila ay ganap na mapapawi ng mga anino ng kaluluwa na ito, at ang kanilang mga katawan ay masisira rin. Ang pagkuha ng iyong katawan sa iyo ay ang pinakamasamang bagay. Silang dalawa pala. Oops! Ang boses ni Sumor ay lumitaw sa isip ni Jiang Chen. Kahit siya ay inilihim ito. Tila hindi simple ang pinagmulan ng dalawang lalaking ito. Kilala mo ba silang dalawa? Nagtatakang tanong ni Jiang Chen. Ang dalawa sa kanila ay orihinal na mula sa mga banal na mandirigma ng aking ama. Mabangis kaming lumaban sa loob ng 10 araw at 10 gabi bago sila nabihag ng buhay. Sa labanang iyon, 12 ng mga tao mula sa mga banal na mandirigma ang namatay. Sa huling resulta, kami ay dumanas ng matinding casualty. Iyon nga ang nangyari. Dahil sa laban na iyon kaya ako ginawang Diyos, ngunit napakahirap na lasgutan silang dalawa, at sobra rin ang natupok ko. Kung hindi lang dahil sa pagkamatay ni So, ang daming tao sa Holy Warriors baka napatay ko na sila. Imposibleng mahuli silang dalawa ng buhay. Hindi ko akalain na after so many years, nag-exist pa rin sila sa mundo. Bagamat ang balon ng demonyong ito ay may nakaharang sa hindi mabilang na masasamang espiritu, maaari pa rin silang magpatuloy hanggang ngayon, na sapat na upang ipakita kung gaano sila kakilakilabot. Sa ganitong paraan, ang lakas mo ay maaaring hindi na nila kalaban ngayon, at napakarami pa ring natitirang kaluluwa, mga anino, at ang mga ito ay hindi mga lampara na matipid sa gasolina. Marami sa kanila ang nakasuot na ng kaparehong pantalon ni Zhe Yunfan at Luming, at walang paraan upang makalusot. Ang mga anino ng kaluluwa na nasa ika-8 antas ng bituin na iyon. Si Sumor ay medyo nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Jiang Chen, pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay masyadong malakas. May kasabihan na ganito, ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Si Jiang Chen ay hindi kasing husay ng 100,000 sa kanila ngayon. Kahit na ang kanyang lakas ay selyado na hanggang sa puntong ito, nagagawa pa rin niyang ganap na talunin. Jiang Chen.
Marahil ay matatakot pa rin ako sa kanila kung buhay pa sila, ngunit ngayong patay na sila, ano ang dapat kong katakutin? Sa natitirang mga kaluluwa, ipapaalam ko sa kanila kung gaano ako kalakas. Si Jiang Chen ay hindi kailanman naging sa aking sarili, diksyonaryo. Ang salitang kabiguan. Ikinuyom ng mahigpit ni Jiang Chen ang kanyang kamao, ang kabiguan ay ganap na imposible. Kailangan niyang lumaban ng maganda sa labanang ito kasama si Dawang. Hindi ito kaligtasan sa sarili, ngunit isang pagbabalik-tanaw. Kung kaya niyang talunin ang mga taong ito, hindi na niya mahahanap muli ang ubod ng bituin. Kung may anumang pagtutol, ito ang pinakamahalaga kay Jiang Chen. Humble boy, lumuhad ka sa harap ko at mamatay ka na. Baka makakuha ka ng bakas ng kapatawaran. Gagamitin ko ang katawan mo para sakupin ang mundo at hayaan ang lahat na matandaan ang pangalan ko, Zhe Yunfan. Zhe Yunfan, he said calmly. With isang dampi ng kumpiyansa at kalmado sa kanyang mga labi, at ang pananabik sa kanyang mga mata ay hindi masabi, sa wakas ay aalis na siya rito. Sa pagharap sa matinding pang-aapi ni Zhe Yunfan, handa si Jiang Chen para sa isang desperadong laban. Alam ni Sumor na silang dalawa ay hindi madaling guluhin, at ngayon ay tiyak na hindi siya madaling manalo, at napakaraming star level na mga kaluluwa mula sa ikapito at ikawalong langit, na nakatingin sa kanila. Alam ni Jiang Chen na kung mabaigo ang labanang ito, magiging mabait siya. Yun lang, Xiao Chenzi, kailan pa natakot ang mga kapatid natin? Hahaha, pumunta ka sa impyerno kasama ang Immortal Banban. Walang takot, nag-iisa, at mas relaxed si Dawang. Kung gayon, lumaban tayo. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan, gagawin kitang abo. Tumayo si Jiang Chen gamit ang kanyang espada at lumipad sa langit. Ang nakakatakot na anino ng espada ay bumaril sa lahat ng direksyon. Ang anino ng kaluluwa ng ikapito o ang ikawalong star level na langit ay hindi makita. Hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang talas, ngunit sa pagharap sa kapangyarihan ng mabigat na espada ni Jiang Chen, ang kanyang momentum ay napakalakas pa rin. Ang mantis ay isang karwahe. Kung gusto mong mamatay, sasakay ako, ngunit walang makakaalis sa katawan mo sa akin. Mahinahong sabi ni Zhe Yunfan, ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Kwek-kwek, Zhe Yunfan, hindi ako madaling bibigay. Nakangiting sabi ni Luming. Stop talking nonsense, ang kalaban mo ay ako. Biglang lumapit si Dahwang sa kanya at dumiretso kay Luming. Ang mga anino ng kaluluwa ng Stellar 9th level ay hindi madaling harapin, at napakaraming anino ng kaluluwa sa paligid nila. Ngunit si Dawang ay palaging walang takot, hindi pa banggitin na siya ay nasa ikawalong antas na ng antas ng bituin. Kung hindi masyadong maraming anino ng kaluluwa, si Luming ay hindi niya sineseryoso. Okay, pagkatapos ay ipapadala muna kita sa kanluran. Ikaw damdog, you deserve to die. Umuungal si Luming na parang kutsilyo ang mga mata, dinurog siya, at dumiretso sa Dawang. Hawak ni Jiang Chen ang Tianlong sword sa kanyang kamay at lumalaban sa anumang sitwasyon. Habang sila ni Zhe Yunfan ay nagkatinginan, ang dalawang panig ay patuloy na nag-aaway. Sa harap ng matinding pang-aapi ni Zhe Yunfan, si Jiang Chen ay halos umatras. Kung tutuusin, ang lakas ng kalaban ay masyadong malakas. Alam na alam ni Jiang Chen na ang lakas ni Zhe Yunfan ay hindi karaniwan. Kahit na ang kanyang lakas ay bumaba na ngayon sa ikasyam na antas ng bituin, ang kanyang karanasan at pananaw ay nandoon pa rin. Siya bagamat nag-regress, na-promote na siya, at may lakas pa rin sa pagitan ng tatlong langit, hindi ito ordinaryong laro. Bagamat sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya, si Zhe Yunfan pa rin ang nangunguna. Hinawakan ni Zhe Yunfan ang isang sibat sa kanyang kamay, pinagalitan si Fang Qiu, at mabangis na nakipaglaban kay Jiang Chen, na kasing tatag ng Mount Tai. Langit na banal na sibat. Isang sibat ng digmaan ang sumugod sa kalangitan, at si Zhe Yunfan ay patuloy na nadudurog. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay naging dahilan upang umatras si Jiang Chen ng hakbang-hakbang, at ang sibat ay tumawid, na ginawa siyang hindi magagapit.
Si Jiang Chen ay hindi makalaban, ngunit ang Tianlong Sword ang nagbigay sa kanya ng huling kaunting pressure para kumapit. Ang espiritu ng pakikipaglaban ni Jiang Chen ay mataas sa kanyang puso, muling nagbago ang dragon, at ang taybak na walang hangganan ay naglaslas sa kalangitan, muling sumugod patungo kay Ze Yunfan. Ikaw maliit na lansihin, umalis ka na dito. Ngumisi si Ze Yunfan, tinusok ang langit gamit ang kanyang sibat, at nang hindi kumikibo mula sa Tianlong Sword, pareho silang nabangga sa isa't isa. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay yumanig sa maraming anino ng kaluluwa sa paligid niya. Umatras si Jiang Chen at naglakad palayo, ang kanyang mukha ay sobrang solemn na. Kung magpapatuloy siya ng ganito, tiyak na wala siyang makukuhang anumang benepisyo. Ang dalawang panig ay mahigpit na lumaban sa loob ng mahabang panahon, at si Jiang Chen ay palaging pagod sa pakikitungo dito. Ang lakas ni Ze Yunfan ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit na ito ay walang kinalaman sa anino ng kaluluwa ng ikawalong antas na antas ng bituin, ang pagkakaiba ng isang antas mula sa ikasyam na antas ng bituin ay, na ginawang kasing laki ng isang balde ang ulo ni Jiang Chen. Ang kakayahan ni Ze Yunfan na maging pinuno ng lahat ng anino ng kaluluwa ay sapat na upang ipakita kung gaano siya katangi-tangi. Mas alam ito ni Jiang Chen kaysa sa iba. Ang dalawang panig ay naglalaban, at si Jiang Chen ay patuloy na nagsisikap na mabuhay sa mga bitak. Nakaharap sa antas ng bituin na 9th layer soul, si Jiang Chen ay nasa ilalim ng matinding pressure. Walang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga anino ng kaluluwa na ito. Si Jiang Chen ay matagal nang nakasalikop kay Ze Yunfan. Siya lang ang nakakaalam ng lakas ng taong ito. Ito ay isang walang katulad na master sa nakaraan. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi kasing husay, tulad ng dati, ganoon pa rin ang kanyang karanasan at pamamaraan, makikitang hindi madali para kay Jiang Chen na makayanan ang opens iba ni Ze Yunfan. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa panahon ng labanan sa pagitan ni Jiang Chen at Ze Yunfan, palagi siyang natuto ng mga aral at ginawang mas perpekto ang kanyang sarili. Ang isang malakas na tao tulad ni Ze Yunfan ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng mga ordinaryong tao. Sa kabilang banda, pabalik-balik na naglalaban sina Dawang at Lu Ming. Hindi naman masama ang lakas ni Dawang. Bukod pa rito, nakagawa pa lang siya ng isang pambihirang tagumpay at mataas ang fighting spirit. Ang labanang ito ay puno rin ng pananabik at kagalakan para sa kanya. Ang ikawalong antas ng bituin ni Dawang ay ganap na hindi natatakot sa pang-aapi ni Lu Ming. Ang tit for tat na paghaharap ng dalawa ay nagpakulo ng dugo ni Jiang Chen. Gayunpaman, sa oras na ito, nawalan na ng pasensya si Ze Yunfan sa paulit-ulit na pag-atake at ayaw na niyang patuloy na makipaggusot kay Jiang Chen. Wala na akong balak makipaglaro sa iyo. Mahina hong sabi ni Ze Yunfan na may mukha na kasing lamig ng yelo. Sa direksyon ng sibat, daan-daang anino ng kaluluwa ang handang sumingil sa sandaling ito. Patayin! Kasunod ng malakas na sigaw ni Ze Yunfan, daan-daang anino ng kaluluwa sa likod niya ang dumarating sa isang iglap, ganap na tinakpan si Jiang Chen. Sumimangot si Jiang Chen at buong tapang na sumugod sa porma sayon ng kalaban. Bagamat napakalakas ng Tianlong Sword, napakaraming tao ang hindi makakalaban nito, napakaraming nagpapamanhid sa anit ni Jiang Chen. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay siya ng walang libingan. These guys are not as simple as you think. Bumalik ka dali at umalis ka dito. Baka may chance pa na mabuhay. Ang boses ni Sumor ay lumitaw sa mga tainga ni Jiang Chen, ngunit sa oras na ito, si Jiang Chen ay nagbingi-bingihan. Dapat kong makuha ang gusto ko. Matigas na sabi ni Jiang Chen, walang makakapigil sa kanya. Baliw ka, kung patuloy kang magmamatigas ng ganito, pati mga kaibigan mo ay mamamatay dito. Hindi na ito larong pambata. Halatang naramdaman ni Sumor na baliw si Jiang Chen, at imposibleng tulungan niya si Jiang Chen ngayon. Sa ilalim ng maitim na demonyong ito, ang tanging makapagliligtas kay Jiang Chen ay ang kanyang sarili. Ikaw ang bahala. Huminga ng malalim si Jiang Chen. Ngayon ang tanging pinagkakatiwalaan niya ay ang Divine Mind Art. Kung ang Divine Mind Art ay makakatulong sa kanya na makayanan ang mga paghihirap, marahil ang mga anino ng kaluluwang ito ay makakaligtas. Ganap na hinaranggan ng kanyang sarili.
Ngayon ang natal star soul ni Jiang Chen ay umabot na sa bottleneck. Sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang Divine Mind Technique para maabot ang mas mataas na kaharian. Kaya naman gustong makipagsapalaran ni Jiang Chen. Kung hindi, mahihirapan siyang makalusot sa mga tanikala. Isipin gaano kahirap. Ginagabayan ng mga espiritual na pag-iisip, isang pag-iisip ng langit. Huminga ng malalim si Jiang Chen, at ang kapangyarihan ng kanyang natal star soul ay sumambulat kaagad. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga pag-iisip ng kaluluwa, mapangwasak, ay kumalat sa buong lugar, at lahat ang mga anino ng kaluluwa, lahat ay nabulag sa sandaling ito. Hindi. Imposible. Imposible. Ayoko pang mamatay. Isang nakakatakot at matinis na boses ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Tiningnan ito ni Jiang Chen ng hindi dulang, at pinaandar ang kanyang espiritual na pag-iisip upang lumabas ang lahat ng kapangyarihan ng natal star soul sa kanyang katawan, at tiyak na papatayin niya ang lahat ng anino ng kaluluwa. Ngunit para sa kanya, isa rin itong daan na walang pagbabalik kung saan hindi niya alam kung kaya niyang magpumilit hanggang dulo.